naipalabas din niya na, pagdating sa ganyan, naglalaglagan. Naglalaglagan yung mga nasa gobyerno natin ngayon, na nasa gobyerno ni Marcos Jr., at the same time, lumabas na nagsisinungaling. Malinaw naman yun. Ang dami naman doon, mga footages. Wag na natin silang patulan, doon na tayo babawi sa eleksyon. Ang hirap naman kasi din sa ating Pangulo, nagiging panggulo. No? Siyang gumugulo na usapan eh. Hindi natin alam kung ano talaga yung intensyon ni Senator Amy. Pero nagpapasalamat na rin ako kay Senator Amy Marcos. Nung ginawa niyang yon, naglabasan lalo. Alright, good morning everyone. Good afternoon and good evening sa inyo lahat. Siyempre, nagbabalik po ang Joe Malone TV, ang inyong lingkod. Today is March 24, araw ng Lunes o Monday dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat. Okay, shoutout natin lahat ng mga viewers natin. Maraming salamat sa pagsuporta nyo sa Joe Malone TV. Dahil sa inyo, nanonood kayo, nakikinig at sumusubaybay at nakikibalita sa lahat ng mga nangyayari ng issue dito sa Pilipinas, pati na rin dito sa lokal sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Isang attendance check po muna tayo dyan, mga kayon. Paki-comment naman dyan sa baba kung saan kayo naroroon at nanonood, yung exact location nyo if you're watching from Netherlands, Illinois, Chicago, Hong Kong, Japan, Bulacan, Cavite, Pangasinan, Laguna, Pampanga. Paki-comment dyan sa baba. Nang sa ganun, malaman na natin kung saan inaabot yung video natin. Maraming salamat sa inyo. Paki-double check na lang dyan. Kung nakasubscribe kayo, kung hindi naman, paki-click na lang yung subscribe button. At paki-click na rin yung bell icon sa tabi ng subscribe icon. Pag-click ng bell icon, i-click yung all. Nang sa ganun, lagi kayong updated dahil maraming nangyayari ngayon. Sa totoo lang. Kulang yung upload natin sa dami ng nangyayaring issue. Kaliwat kanan kasi election na. Well, totoo naman. Given naman yun. Pero ngayon yung grabe. Talaga. Ngayon yung grabe. Pipili ka na lang kung anong issue yung pag-uusapan. Sa sobrang dami, may issue dito, may issue. Natataranta lahat ng vlogger. Hindi alam kung sino ang i-content at kung ano yung mga issue na dapat pag-usapan. Kasi hindi ko naman pwede lahat i-tackle dito. Magmumukha tayong chop suey dito. Biriin mo yung adobo, nilagyan mo sinigaw, tapos nilagyan mo ng chop suey. Pangit na lasa nun. So dapat medyo hindi nalilihis, di ba? Kung adobong baboy ka, pwede ka mag-adobong tokwat baboy o kaya sitaw. So hindi ka pa rin nalalayo sa adobo. Okay? Okay, shoutout natin yung mga membership natin, mga members natin dito sa Joe Malone TV. Florina, Dacumos, Queen O, Rose Enriquez, Mary Jane Tabuada, Dina Mahos, Bongo, Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, Lito Javier, Manik Sangko, Franklin Poro, kapatid na rin si JU Production. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa atin dito sa channel natin. Maraming salamat. Kung gusto nyo magpa-member, lahat yung mga nakakaluwag, may bayad po yan. Kung gusto nyo lang mag-share ng blessing at maging member dito sa atin, meron naman join button dyan. Alright? Kung hindi naman, okay na sa akin yung subscribe, paki-like and share at higit sa lahat, huwag mag-skip ng ads. So, okay, pag-usapan na natin to. Sa tagal-tagal na ilang linggo o araw na rin doon si Duterte from March 11 doon sa Netherlands, marami nangyayari, no? Marami na nangyayari. Nagigets na natin, di ba? Nagigets na natin kung sino talaga yung mga nagplano, yung mga nagkulang, sabi sa mga news, sa mga nababalitaan natin, doon sa mga consolidated videos na ipinapakita natin sa inyo. So, unti-unti, bilang tayo, mga observer, nalalaman na natin unti-unti kung ano talaga yung mga pakay, kung ano talaga yung mga plano. So, sinasabi dito, politics, it's all about politics. Tapos dito naman, sa totoo lang daw, di ba? Ang dami. Meron pa nga yung bali-balita dyan na ayaw pa uwiin. I mean, hindi naman sa ayaw pa uwiin. Kumbaga, sabi ni BP Inday Sara na huwag mo na umuwi sa tatay Digong dahil baka mangyari sa kanya yung nangyari kay Ninoy Aquino Jr. O baka Ninoy Aquino Jr. siya kung saan binaril sa airport. So, yun ang kinakabahala ni VP Sara, pamilya ni Duterte. Ngayon, na sinasabi naman ni Tatay Digong, ayon sa interview, sa sinabi ni VP Sara, na kung yun daw yung kabalaran niya, so be it. Alam mo yan? Diba? So be it. Ganun katapang si Tatay Digong, di ba? Alam na nga niyang, naniniwala ako, alam niya nang kukunin siya from Hong Kong, pero umuwi pa rin siya. Diba? Kasi talagang gusto niya umuwi. Ang sinasabi lang ni Tatay Digong, gusto niya umuwi no matter what, regardless. O naman yung mga pangamba na mahirap yung ganyang hiling di ba? O naman yung pangamba, wag naman sana, Lord.
kung ano yung mga pangamba sa kanyang sa buhay, eh gusto pa rin niyang umuwi dahil magbe-birthday siya sa Friday, this March 28. Grabe. Sobrang heartbroken tayo ng March 11 kung matatandaan ninyo, no? Tapos ngayon, medyo naiintindihan natin. Kung ako tatanungin, mixed emotion ako eh. Siyempre, gusto ko makauwi sa Tatay Digong. Pero ayoko naman na mapapahamak siya during doon sa transportation niya, sa uwi niya, di ba? Eh kung mapapahamak siya dito, which is hindi naman natin malalaman, eh doon na muna siya sa Netherlands. Eh kasi doon maaasikaso siya, saka nasa detention siya. Kung may mangyari sa kanyang anumang mangyari sa kanya, na wag naman sana, eh malaking pananagutan niya ng Netherlands, di ba? Eh kaysa naman dito sa Pilipinas. Maraming comment diyan eh. Marami akong nakikitang comment eh na kaysa naman dito na magulo, eh baka doon na lang siya. Pero ang gusto kasi ni Tatay Digong eh umuwi eh. Kasi siyempre, dito yung pamilya niya. Kung sinasabi niya kung ano man mangyari, sige, uwi siya, di ba? Doon sa interview ni Kitty Duterte naman, ito lumabas yung tapang ni Kitty. Talagang feeling ko lang, sa akin lang to. Ulitin natin, I may be right, I may be wrong. Di ba? Ito, feeling ko, ang pinakamatapang sa lahat yan, walang iba kundi si Kitty. Nakakita ko yung mata eh. Grabe. Nanglilisik yung mata. Di ba? Yung kay karap niya si Torre, grabe yun. Talagang masasabi mong, yun yung expression ni Kitty o ang example na hindi nakasimangot, hindi nakanuot yung noo, pero yung mata, alam mong galit na galit. Ganon. Di ba? Feeling ko, dyan ang pinakamatapang sa lahat. Yung bunso, si Kitty. Kaya mag-ingat kayo dyan. Iba tapang na mga bunso. Okay? Yan ang aabangan natin. No? Medyo malayo-layo pa sa katotohanan niya si Kitty, pero hindi ko isinasantabi, natatakbo rin to. Nasa dugo nila yan. Nasa dugo nila yan. Di ba anong sabi ni Kitty? Huwag niyo po akong alalahanin. Mana po ako sa kanya. Kay Tatay Digong. Yun sinasabi. Mana po ako sa kanya. Naku! Ang bigat nun. Ang lalim nun. No? Ang lalim nung meaning na yun. Hindi lang malalim, malawak pa. Pwede nga mana ako sa kanya. So tatakbo din ako. O mana ako sa kanya pagdating sa tapang. Mana ako sa kanya pagdating sa yung malasakit at prinsipyo para sa taong bayan. Yan. Sobrang lalim yung sinabi niyang ni Kitty na yun. Kaya abangan natin yan. Although medyo malayo-layo pa, pero syempre, hindi natin masabi yan, di ba? Panoorin natin itong consolidated videos, tapos bigyan natin ng reaction na rin. Gobyerno ni Marcos, naglaglagan na at lumalabas na ang sinungaling pagdinig sa Senado ukol sa pag-aresto kaya former President Roa Duterte. Ako lagi ko sinasabi to eh. Yung bangka nila, magdedeklara na yan susunod na abandon the ship. Yung bangka nila, medyo nalalagyan na ng tubig at unti-unti na silang lumulubog. Siyempre, kanya-kanyang ligtasan niya. Nararamdaman niyo? Nararamdaman niya yan. Gets niya yan. Oh, matatalino itong mga viewers ko eh. Alam nila yan. Minsan, ayoko na magsalita eh, di ba? Matatalino itong viewers ko. Clue lang yung ibibigay ko, pero kayo nang bahalang umintindi. Puta na, baka mamaya patawag tayo. Di ba? Alam niyo naman, pag may sabi kang di ba? Kaya, ito, gets-getsan lang tayo rito. Taas kamay. Gets? O gets. Okay, gets. Panoorin na natin to. Prof, puntahan ko lang yung naging Senate investigation nitong nakarang araw. Sa assessment po ninyo, Prof, ano po yung naging epekto nito sa mga Pilipino? Saan po ba ito pumabor, Prof? Well, ang doon is actually, I commend actually, no? Kahit ano pang sabihin ng mga iba dyan, I commend Senator Amy Marcos in fairness naman kay Senator Amy na ginawa niyang hearing. It was not easy, to be very frank with you. Nakita ko, hindi ko siya napanood lahat. Abandon the ship eh. Pero napanood ko yung ilang video, ilang mga parts ng hearing. Yung mga, I think, critical parts yung napanood ko. I think it was not an easy hearing as far as Senator Amy is concerned. Kasi imagine you have to question all of these officials ng current government ng kanyang brother. Kapatid niya yan eh. At younger brother niya eh. So, then the questioning of Senator Amy was really on point. That one I can give it to her really. Alam mo, patunayan sana ni Senator Amy yan. Ayoko namang husgahan si Senator Amy kasi sino ba naman ako para husgahan siya. Kung ano man yung intention niya, siya na lang nakakaalam noon at ang Diyos. Pero sana patunayan niya sa atin na talagang, di ba, kasi
maraming speculation eh, 'di ba? Maraming speculation pero sana kung talagang malinis at totoo yung hangarin niya kaya Tatay Digong, kung siya magpapauwi, mamahalin siya ng buong Duterte. 'Di ba? Kung siya gagawa ng paraan, sinasabi ko lang. Marami siyang naipalabas na katotohanan doon at naipalabas din niya na pagdating sa ganyan naglalaglagan. Naglalaglagan yung mga nasa gobyerno natin ngayon na nasa gobyerno ni Marcos Jr. at the same time lumabas na nagsisinungaling. Malinaw naman yun. Ang dami naman doon, mga footages. May mga nagsisinungaling talaga. Alam mo na yun. Alam na natin yan. Nandiyan naman yung video. Panoorin ng mga kababayan natin yung hearing ulit para makita nila. So, anong ibig sabihin nun? Ito lang yun. Simple lang. Anong integrity pa ba ng Marcos Jr. administration given all of these things? Ano ba ang integrity pa ng mga umuupo, lalo na yung relevant people na pinatawag dyan sa hearing na yan ni Senator Amy? Where is your integrity? Where is your credibility? Yes. Kasi very obvious na may pagsisinungaling talaga at nakakatawa lang na naglalaglagan din sila. Yung iba nagdi-deny, saying na ganito, ganyan. So para tayong nasa circus really. Itong administration ni Marcos Jr., circus to. Sometimes matatawa ka, sometimes maiinis ka, sometimes parang popcorn na lang ang dating. Alam mo, ito yun talaga. So ang tanong lang dito, ano pa ang credibility nila? Ano pa ang ihaharap nila sa mamamayang Pilipino at sa buong mundo? Kasi pinanood yan ng buong mundo. Alam mo ba, sa India, there's one media network in India na ang buong proseso ng hearing na yan ni Senator Amy is naka-upload. At pinapanood ng mga ng India. Sa India mismo. Isang nila, naka-upload. At saka yung buong hearing. So ibig sabihin, even in India, they took interest in that hearing. So alam ng mga tao doon na may mga ganito palang pagsisinungaling na nangyari. Ay, kilala na tayo. And all that. So yun ang sinasabi ko, where's the integrity, where's the credibility of the current administration and its officials, especially the relevant ones who attended that hearing and pinatawag ng hearing na yan. So ang tanong lang doon kasi din sa mga Pilipino, you have to demand accountability. Kasi at the end of the day, sinasabi ko nga lagi, in a democracy like the Philippines we claim to be, the supreme is the people. Yes. Ang mga kapangyarihan ng mga tayo ang na supremo. nasa gobyerno is hiram lang yan sa atin. Yes. So, in that sense, we have to demand accountability. Asan yung accountability? Kasi public office is a public trust. May public trust na tinatawag or trust na tinatawag. So kung nagsisinungaling ang mga gobyerno, ang mga officials ng gobyerno natin, ibig sabihin hindi na sila mapagkakatiwalaan. Ibig sabihin there's a breach of trust na binigay natin sa kanila. So that's very obvious. So nasa atin na yon. How are we gonna let them be accountable? Kasi it's really an issue of accountability. Ang mga bagay na to, lalo na sa hearing na yan, it just shows na may problema sa accountability ang gobyerno ni Marcos Jr. at saka officials niya. Come on, let's not deny. Let's call a spade a spade. And it's very obvious sa hearing na yon. I'm not saying this is really the truth. So I mean, I'm sorry, but maybe I will offend some of them, pero I would not lie as well kung ano ang tingin ko. So, pero sa akin kasi, nasa mga Pilipino yan eh. How would you want these people to be accountable? Kasi at the end of the day, tayo pa rin yun. Kasi tayo naman talaga dapat ang humingi ng accountability. Kasi they're there to serve us Filipinos. Diba? Kung ang tingin natin is we lose trust na sa kanila kasi hindi naman sila accountable, nagsisinungaling naman sila sa atin, then we demand accountability. Ang tanong ko lang sa ating mga kababayan, in what form of accountability? So yun sa akin. Diba? Totoo naman tayo dapat yung supremo dahil tayo ang nagluklok sa kanila kung saan man yung pwesto nila ngayon. Even the highest position in this government, tayo yung nagluklok Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, gawin nyo yung assignment nyo, alamin nyo kung sino yung mga iboboto nyo. Hindi pa pwede yung guts lang, yung feeling lang, diba? Yung pakiramdam mo lang, based ka sa itsura, kasi artista, maganda, gwapo, mukhang hindi gumagawa ng masama, mukhang matatakutin sa Panginoon. Diba? Dapat gawin natin yung part natin, yung assignment natin. Kasi tayo yun Tayo nagluklok sa mga to. Tayo ang magluluklok kung itutuloy nila o
kailangan na natin patagilin dahil laging corrupt sila. 'Di ba? Ano yan? Kapangyarihan natin yan. Ang nakakaano lang dito, yung kapangyarihan na yun, pang good for one day lang. Hanggang sa matapos lang yung election. Pero siguro naman natuto na tayo. 'Di ba? Ano ba sinasabi ni Tatay Digong dati? Sabi niya kay BP Sara, 'di ba? Bakit ka pumayag na ikaw ang busy niyan? Mas mataas ka sa survey. Mas malaki ang boto, mas marami nagmamahal sa iyo, which is correct, nangyari na nga. Pero wala na nandiyan na. Nangyari na, nabudol na tayo, 'di ba? Nagkahiwa-hiwalay na, which is common naman Pero I don't think yung ganito kagrabe, ito ang hindi common. This is uncommon yung ganito. At totoo naman, common naman na yung mga nagkakabaliktaran, nagkakabalimbingan, yung kakampi mo, kaaway mo na, yung kaaway mo dati, kakampi mo na ngayon, nagkakabalimbingan. Common na yun. Pero yung ganito yung level, medyo mas ngayon lang to yung ganito na pinag-uusapan ng Pilipinas all over the world. Kung ano yung sistema natin ngayon, kung ano yung nangyayari sa gobyerno natin ngayon, pinagchichismisan, pinagtatawanan na tayo ng ibang bansa, ng ibang lahi. 'Di ba? Hindi man natin nakikita anong ebidensya mo, Joe Malone, na pinagtatawanan tayo. Ay, bakit hindi ba? Ha? 'Di ba? Kahit kayong tanungin ko, yung mga OFW, syempre I'm sure nakikita nila yung gobyerno nila kung paano nila tignan yung gobyerno ng Pilipinas, 'di ba? Sabihin na natin, sige, wag na tayong pagtawanan, pero malamang pinag-uusapan din nila tayo, pinagchichismisan nila. Hindi lang dito may chismosa, may marites. Doon may nag-uusapan. Baka, yun nga lang, yung chismosa rito, nakapambahay. Yung chismosa doon, mga nakakurbata. Di ba? Naka-English. Di ba? Pero, pinag-uusapan nila tayo. Di ba? Pinagtatawanan nila tayo. Kine-question nila kung paano yung gobyerno natin. Nakakahiya. Di ba? Na isinuko ng gobyerno natin. Bakit? Siyempre, ba't sinuko? Wala bang gobyerno dyan? Di ba? Yun yung mga malimit na makikita at maririnig natin kung paano nila tayo pag-usapan. Dito nakakahiya, di ba? Kumbaga, yung chismis natin, yung away ng mag-asawa, pinarinig pa sa kapitbahay. Di ba? Panoorin natin isa pa. Grabe. Talagang nagkakalaglagan na sa gobyerno natin. Ito pang isa. Yun, sa Ito pala yung kay si Kitty. Okay. bayan ko, yun nga, patuloy lang yung pagdasal natin. Huwag natin kalimutan kumain at matulog. Magpahinga tayo. Tapos, huwag na natin silang patulan. Doon na tayo babawi sa eleksyon. Ayun ang babala ni Kitty. Hayaan nyo na sila. Doon tayo babawi sa eleksyon. Tapos, alagaan yung mga katawan. Ha? Oo, alagaan yung mga katawan. Matulog, Pakisama na kumain. rin po mga OFW, ma'am. Syempre. Nakita ko sa internet ang daming mga protest, mga prayer rally ng mga OFW. So maraming salamat sa inyo lahat. Yes, ma'am. So, malaking bagay to para sa akin at sa pamilya ko. Kasi wala kaming hinihingi, yung dasal nyo lang, yun lang, okay na kami doon. Dasal at suporta, yun lang talaga. Mag-vitamins kayo ha, may vitamins dito. Maraming salamat sa vitamins, Salamat. ma'am. Oo. Hindi yan, donation yan. Salamat sa inyo. Salamat. Ma'am, wala pa ko'y tulog, ma'am. Ma'am Kitty. Kung na kayo akong diri kay dili man to ka skincare kay busy kayo ko ba, no? Ma'am, sa tinutagay lang, ma'am. Ma'am, sa tinutagay lang, ma'am. Kung sa ipaabuti mo, ma'am, oh. Karon lang ang gusto ka uli, no? Karon na ako nakapakita sa inyo, pero salamat, you guys. Bihirang-bihira nagpapakita yan. Kita mo undang ka, kita mo undang. Salamat sa makauli siya. Ang gusto lang niya makauli sa Davao, kana ora yung gusto. Kuhon, Grabe. Ayun ang gusto ni Tatay Digong, makauwi sa pamilya. Ano naman yun hindi malaking hiling yun sa totoo lang. Hindi malaking hiling yun. I think, yung mga OFW natin, ang hiling din niya makauwi. Di ba? Makauwi sa Pilipinas
yun lang din yung hiling ni Tatay Digong. Pero yun nga, ang sinasabi nga ni VP Sara na nag-aalala siya sa kalusugan ni Tatay Digong o sa buhay ni Tatay Digong dahil baka pagka umuwi siya, mangyari, wag naman sana yung kaya nangyari kay Ninoy Aquino Jr. Hindi imposible. Pwede, di ba? Pwede mangyari yun kasi talagang lagi ko nga sinasabi, ito palabok to. Ang dulong-dulo ng unguling subo ng palabok mo, Duterte ang nakaharang. Kaya talagang kahit anong kain nila ng palabok, kahit saan man sila sumandok, ang dulo pa rin yan Duterte. Kaya ganun at ganun na lang. Di ba? Ganun at ganun na lang. Di ba? Ang marami nga nagsasabi dyan na political war, yung mga ganon. Di ba? Marami tayong napapanood, marami tayong naririnig. Ganun at ganun lang din yung sinasabi nila na it's all about politics. Okay? Panoorin natin ito. Opo, Kaado. At Nightline kamakailan News. lamang nga ay naimbestigahan o baga nagkaroon ng pagdinig ang Senado patungkol nga doon sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano ba ang naging implikasyon nito sa inyo? Nakikita po ninyo, lalo na yung pagsagot ng mga miyembro po ng ehekutibo pagdating po doon sa pag-aresto, yung proseso po nila sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Yan. Alam mo, maraming issue dyan. Bibilisan ko lang, no? Si Kaado to, At lahat yan ay nakita na natin sa public hearing ni Amy Marcos. At ang unang-unang issue dyan ay na-debunk na yung version Yes. nila na sila'y sumusunod lamang sa Interpol. Na-debunk na yun. Dahil ang lumabas po, ang kanilang sinundan ay ICC Diffusion Letter. Notice. Notice pala. Kanina lamang meron na namang fake news na lumalabas na ang red notice daw can also be an equivalent of a red diffusion. Kalokohan ho yan. Nako. No? Kung gusto nyo ipasok yan, mag-witness kayo doon kay Amy Marcos, ipasok nyo sa records para kayo ay makulong ng perjury. So hindi po sangayon sa deklarasyon ng ating Pangulo. Ang hirap naman kasi din sa ating Pangulo, nagiging panggulo. No? Siyang gumugulo ng usapan eh. Nilatag niya ang mga argumento na hindi tayo pwedeng humindi sa Interpol. Pero ang ginamit naman ito mga abogado niya at mga katulisan niya ay hindi naman Interpol, kundi ICC Diffusion Notice. Oo, pumasok ito sa database ng Interpol, but this is not a red notice. Ayun. Ha? Malinaw. Bakit? Kukulangin po sila pag nagproseso pa sila ng red notice. Papasok pa yon sa kanila sa Interpol General Secretariat, evaluated pa. Samantalang ito pong ICC diffusion request is only for information. It is not even for provisional arrest. Well, be that as it may, pupunta ako sa pangalawa kong punto. Oh, miski Interpol ka na, miski ICC ka pa, ha? Doon pa lang, bagsak na yung kanilang mga theory, no ha? It will only lead to provisional arrest. Kailangan iharap nyo pa rin sa isang competent judicial authority. Alright. Sinasabi nila, DOJ daw ang competent judicial authority. That is how incompetent they are. Yun. No? Ha? Tinutwist na nila ang mga salita. Once isecure mo, miski may red notice pa yan, ha? Wala kang red notice, ha? Alright. Applicable pa rin ang Article 59 ng International Criminal Court. No? Kung saan pinahaharap sa isang local court ang provisionally arrested suspect. Suspect pa lang yan kasi. Ha? Alright. Ngayon, dahil yan ay Article 59 ng Rome Statute at hindi na tayo member, okay, alisin na natin yan. Ha? Alisin na natin yan for the sake of argument. Pagbigyan na natin sila. Sa una,
Okay, pagbigyan na namin kayo, Interpol na nga, miski hindi. Dito sa pangalawa, Article 59, okay, pagbibigyan na namin kayo, alisin na rin natin sa argumento yan. Ha? Miski applicable yan. Pinupunta nila rin sa Republic Act 9851. Kinukonfuse nila tayo sa definition ng surrender or extradite. Okay. Ha? Binibigay na rin namin sa inyo ang inyong kabalintunan na surrender. Surrender na nga yan. Pero ano yung nasa huli noong Section 17 na yun? Pursuant to extradition laws and treaties. Ayan. Oh. Ito si Claire Castro, sinayt pa ang jurisprudence niya, itong si former Antonio Carpio. Hindi ko na siya sabing former judge o former justice of the Supreme Court. Ang tawag ko dyan, former Antonio Carpio. Ha? Ano sabi ni Antonio Carpio? Ang interpretasyon daw ng surrender ay diretso na. Pero pinutol niya yung batas. Puntahan ho ninyo ang 9851 Section 17, nakalagay doon, pursuant, napakaliwanag, to extradition laws and treaties. Alright. Pumunta sila ngayon. Anong sabi ko? Ako hindi naniniwala. Naniniwala dyan kay Carpio dahil doon sa debate sa South China Sea. Ginawa rin niya yan eh. Pinutol din niya yung batas eh. Yung Treaty of Washington 1900. Nakalagay po doon that pwede tayong include ng mga underlying territories around the Philippines, no? Alright. Pero pinutol niya doon. Kasi sinasabi niya, Scarborough Shoal, pwede natin kunin yan. Spratlys, pwede natin kunin yan. Pero pinutol niya yung words na particularly, Cagayan de Sulu, or what we now call Mabun, Sulu, and Sibuto. Specific po yung treaty. Yes. Kaya lang pinutol niya at binago niya ang interpretasyon. Kaya yan, ang tawag ko dyan, former Antonio Carpio. Alright. Dinala nila sa jurisdiction. Sinabi nila ng ICC daw, it's not about, they don't arrest states, they arrest individuals. Sira pala ulo nila eh. Alam po ninyo, ang kabuuan ng isang state are the citizens. Yes. Alisin nyo ang citizens sa state, Walang state. wala home state. Yes, walang At state. yan ay nasa ating konstitusyon. That the absolute sovereignty of this country rests on the people of the Republic. Kaya hindi nyo pwedeng alisin ang ni isang citizen na naninirahan dito sa bansa from the concept of absolute sovereignty. Hindi po ganyan dapat mag-isip. At ipinasok pa niya yung konsepto ng international humanitarian law. Pero hindi naman sinasabi ni Boyeng Rimulya na ang international humanitarian law, oo nga, ay pwede nang husgahan ng ICC, pero ano ba ang international humanitarian law? Ito ho ay patungkol sa rules of engagement involving war, violent conflict, gera, talaga, patayan, gera. May gera ba? Wala namang gera eh. Wala namang gera, Boying. Kaya masyado mo ini-stretch ang legal arguments. Alright. So, sinabi natin kanina na kung yan man ay Interpol o ICC, hanggang provisional arrest lang yan. Ano ba ang ating extradition law? To trigger extradition proceedings, the ICC must request again our Department of Foreign Affairs for extradition. Kailangan dumaan sila sa bintana natin na panlabas. At kung walang problema,
ang Secretary of Foreign Affairs forwards that to the Secretary of Justice. At kung wala pa rin problema, the Secretary of Justice appoints an attorney that brings it to the court of jurisdiction. In our laws, it is the Regional Trial Court. All right? Oh, nasunod ba yan? Hindi. Step number 1, step number 2, step number 3, step number 4. Ano ang sabi na Presidential Decree 1069? The court shall have the exclusive power to hear and decide on the case. Exclusive power, Boying Rimulya, Secretary of Justice. Ha? Hello? Binanatan na si ano rito, si Boying. Hindi tayo abogado, pero sumusunod tayo sa letra ng batas. Ha? Ayan eh. So, yan ang mga pang-unang salita ko tungkol sa kapalpakan at pag-iwas sa responsibilidad na naganap sa illegal arrest, illegal detention, at kidnapping ng ating dating Pangulo. Okay. Hindi natin alam kung ano talaga yung intensyon ni Senator Amy. Pero nagpapasalamat na rin ako kay Senator Amy Marcos. Nung ginawa niyang yon, naglabasan lalo. Alam mo yun, naglabasan lalo yung totoo at lumabas at nakita natin kung sino talaga yung mga nagsisinungaling. Kasi komprontahan yan di ba? Humarap sila Torre, sila John Vic, sila Kido, si Gibo, si Anyo, ando doon, lahat. Pati yung si Jean Fajardo, yung person ng PNP. Lumabas lahat. Nagpapasalamat naman tayo kasi nakita natin yung katotohanan. Diba? Kung paano sila magkaunda utal-utal, kung paano gisahin ni Senator Cayetano, kung paano nila buksan, ilatag yung mga ebidensya, yung mga nakalat, at nakita natin kung paano sila, alam mo yon, ang sarap panoorin nung matawa-tawa ka na lang. Ang sarap panoorin nung alam mo nang nagsisinungaling, pero pinipilit pa rin nila. Di ba? Ang di ba, I'm sure meron na-encounter niyo na to sa mga kaibigan niyo. Na alam mo na nagsisinungaling, pero ikaw, nagmamaang-maang ka, kunyari hindi mo alam. Pero alam mo na nagsisinungaling ka, alam mo na yung katotohanan. Tapos nakikita mo kung paano siya mag-construct ng mga sentences niya para mapanindigan lang niya yung kasinungalingan. Ganun ang nangyari. Salamat na rin. Salamat na rin kay Senator Amy. Kung ano man yung intention niya, malinis man o ano pa man yan, salamat na rin dahil ginawa niya yon at mas lalong lumalabas yung katotohanan at nakikita natin kung sino talaga yung mga nagsisinungaling. Kaya okay na din. Sana lang mapanindigan hanggang dulo. Pero ang huli ata nun, parang hindi pa malaman kung masusundan pa o hindi. Baka mamaya hindi na. Siyempre, busy na. Mag-election na. Sa Friday, campaign period sa lokal, ito yung mga pinopromote natin, si Mayor Isko Moreno. Magkakaroon din tayo ng topic dito about Isko Moreno, along malapitan, pati na rin si Congressman Ernix Junicio ng 1st District Representative. Maraming salamat sa inyo. Sana hindi kayo nakapag-skip ng ads. Hayaan nyo. Lumalakas naman itong PDP laban. At na-explain ko na sa inyo kung ano yung purposes ng siyam na yan pagka nanalo. Okay? 16 votes ang magpapakonvict kay BP Sara. That's the 2/3 of 24 out of 24 na senators. So 2/3 yung kailangan. That's 16 votes for Sara Duterte na ma-convict. Okay? Na ma-convict. So, ang kailangan natin dyan na hindi boboto para hindi makompleto yung 16, siyam. Kasi 16 plus 9, 25. So, sobra na yon. So, siyam ang sigurado para hindi ma-convict si BP Sara. Alright? Okay, kayo na ang bahala dyan. Maraming salamat sa pagtutok at pagkikinig Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan nating Pag-usapan. God bless po!